No charges will be filed against the 17 involved OFWs, and no fines will be imposed. Their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel bans will be lifted. Pwede nang bumalik sa normal na buhay at mag-move on ang 17 Pinoy na inaresto at kinulong sa Qatar ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kahapon ibinalita ng ambassador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmed Saad Nasser Abdullah Al Humidi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ikakaso laban sa kanila at pwede na rin silang makabalik sa trabaho. Ayon kay Secretary Kakdak, nakalaya na ngayon ang 17 overseas Filipino workers na hinuli dahil sa pagsasagawa ng protesta na may kaugnayan sa pagkondena sa ginawang panguhuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man sila palayain, tiniyak-aniya ng gobyerno ng Pilipinas na naibibigay ang kanilang personal na pangangailangan habang nakabilanggo. Nabigyan sila ng kaukulang assistance doon, material assistance, kasi meron sila mga basic needs noong panahon na yon. Dagdag ni Secretary Kakdak, magsilbian niyang aral ito sa mga Pilipino upang sumunod sa batas ng Qatar, lalo na sa pagsasagawa ng mga protesta. Learn from this incident kasi alam naman natin na sa mga kababayan natin kailangan talagang sumunod sa regulations ng host country, lalo na sa aspeto ng mass actions or assembly. Nananalig pa rin anya ang DMW na merong maayos na reputasyon ng mga Pilipino sa Qatar. May kumpiyansa rin ako sa ating mga OFWs kasi hindi naman tatanyag, hindi naman sisikat o magiging in demand ang ating mga workers kung wala silang reputation for being good citizens or residents of the host country. Paiigdingin naman ng ahensya ang kanilang information campaign o seminar sa mga OFW mula sa kanilang pre-departure at post-arrival bago sila magtrabaho sa ibang mga bansa. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.